dapat din natin intindihin na ang Diyos ay kaya niyang palawakin ang kanyang kapangyarihan sa iba't ibang paraan. Halimbawa na lang, bago ko i-discuss sa inyo ang vision ko, maghalimbawa ko. Halimbawa, ako, walang makain. Okay? Walang pera, nanalangin ako sa Diyos, na Diyos ko, bigyan mo ako ng pagkain, tulungan mo ko. Okay? Andyan nga yung awa ng Diyos sa atin. Ang nagbigay po sa atin, yung mga tao, palagi natin na nakakarinig sa atin, mga kapitbahay natin, yun ang tumutulong na nagbibigay na, kumbaga, which is parang doon ang instrumento. Hello po mga ka-PTV, sa video na ito ay tatalakayin natin ang pangitain na ikinagulat ni Madam kasi buong Pilipinas ang dadanak sa lawak at lakas ng dilubyong ito. Pero kung ikaw ay hindi pa nakasubscribe sa aking channel, baka naman. Luzon, Visayas at kahit Mindanao, isalik ko na. Kahit papaano makakaramdam sila sa bagyo na malakas, ngunit Visayas talaga at kahit Luzon ang higit na makakaramdam nito. Lahat ng vision ko about sa bagyo na i-post ko na at sana makapaghanda kayo talaga ng flashlight at tubig dahil pag walang ilaw at ang tubig, may lugar na maapektuhan na dinadaluyan ng tubig na inumin. Manalangin kayo na walang lindol na sasabay sa bagyong ito. Ang pinapanalangin ko na sana ay huwag naman. Nag-post na ako about sa bulukan ng Pilipinas at di ko na ito uulitin pa. Huwag pairalin ang takot. Lungkot at pangamba, dapat kayo lahat matatag. Manalangin kayo ng taimtim na sana matapos na. Ayoko talaga na sumapaya ang lindol sa bagyo na ito. Kahit pa na mahina o malakas na lindol. Mahirap pag bagyo tapos sumabay pa ang lindol. Mga taga-Visayas, sana nakapaghanda kayo. Na-post ko na lahat iyan. Mas lalong taimtim na dasal ang gawin ninyo. Taga-Samar, matagal ko nang nasabi yan at huwag tumawid ng basta-basta sa tulay kung may ulan. Kahit humupa pa ang bagyo. Maging maingat at huwag kalimutan ang manalangin palagi. Sa ngalan ng Diyos Ama, ng Diyos Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen.